Ngayon po ay unang Huwebes ng Agosto at tuwing unang Huwebes ng buwan ay ating nakakasama sa banal na misang ito ang mga kapatid nating street dwellers na siyang natutulungan ng programang I-Thursday ng Quiapo Church. Dito po sa programang ito ay naipapadama natin na sila ay minamahal, na sila ay pinapahalagahan, at sila ay inaalagaan dahil silang lahat ay mga kabilang din ng ating simbahan. Mahalaga sila dahil may tuturi din natin na sila ang kayamanan ng ating simbahan. Kaya sa pagtulong mga kapatid, walang pinipili. Sa pagbibigay, lahat binibigyan. At sa ating simbahan, lahat isinasama. Wala tayong iniiwan, wala tayong pinapabayaan dahil ang Diyos bukas para sa lahat. Katulad nga ng narinig natin sa ating ebanghelyo tungkol sa talinhaga ng paghahari ng Diyos, para itong isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang klase ng isda, magaganda at pangit na klase ng isda. Dito ipinapakita na una sa lahat, ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Bukas ito para sa mga successful na tao. Bukas ito para sa mga mayayaman. Bukas ito para sa mga may kaya. Bukas ito para sa mga may hirap, sa mga nahihirapan sa buhay, sa mga dumadaan sa pagsubok, sa mga naghihikahos, at sa mga walang-wala na sa buhay. Bukas ang kaharian ng Diyos sa bawat isa sa atin na minamahal at pinapalagahan ng Diyos ng lubusan. Dahil ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Gusto ng Diyos, makita mo siya sa iyong buhay. Gusto ng Diyos, maisabuhay mo ang kanyang utos at turo. Gusto ng Diyos na manahan siya sa iyong puso. Kaya lang, kahit na anong bukas ng Diyos para sa atin, madalas naman, hindi natin ginugustong pumasok siya. Pilit tayong lumalayo sa Kanya, nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Sarili natin ang ginagawa nating hari. Kaya imbis na Espiritu ng Diyos ang manahan sa ating lahat, Espiritu ng kasamaan ang nangingibabaw sa ating puso. Tulad na lang ng punong-puno tayo ng galit at inggit sa ating sarili. Puro kalayan na lang ang ating nasa isipan, laging mura at chismis na lang ang siyang lumalabas sa ating bibig at nagagawa na rin nating manakit gamit ang ating mga kamay. At kung hindi po tayo titigil sa kasamaan at kasalanan na ginagawa natin, may iwan tayo at mahihiwalay tayo tulad ng mga pangit na klase ng isda at siyang mga magagandang isda na lamang o ang mga mabubuting tao o ang mga nagsisi at nagbagong buhay, ang mga nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang siyang magagawang makapasok na lang sa kaharian ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, ang paanyaya sa atin ni Jesus, lalo tigit sa atin na mga makasalanan, hayaan natin na hubugin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Katulad ng nabanggit po sa ating unang pagbasa, ang Diyos ay parang magpapalayok at tayo ay mga sisidlang sira-sira na. Inaayos tayong muli ng Diyos at muling pinapaganda tayo upang tulad ng mga magagandang sisidlan ay maipasok na at mailugar niya na tayo sa Kaniyang kaharian. Mga kapatid, bukas ang kaharian ng Diyos para sa lahat. Bukas ang simbahan para sa lahat. Kaya naman tayo,
bilang mga parte ng simbahan, hayaan nating ipadama sa iba ang paghahari ng Diyos. Hindi natin kailangan mamatay muna bago maramdaman at makita ang kaharian ng Diyos. Dahil kung tunay tayong nagpapahubog ayon sa halimbawang ipinakita ni Jesus sa kaniyang pagkilos at pananalita, tunay nga na paghahari ng Diyos ay sumasa atin. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, sikapin natin na lagi gumawa ng mabuti, magmalasakit, tumulong at makipagkapwa-tao nang sa gayon, ang kaharian ng Diyos ang siyang mangibabaw dito sa ating mundo. Kaya naman po mga kapatid, bilang pagtatapos ng aking pagninilay, lagi niyo pong pakatatandaan, bukas ang Diyos para sa atin. Bokasyon naman natin ang magpakabanal para sa Kanya. Amen.